Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa estabi ng lawa. Pinagkalipupunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan noon ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon na tinuka ang mga yun. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis ang lupa ro'y sumibol agad ang binhing yaon. Ngunit nang mapabalad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga yun. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagkauhay ng may tig-100, tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbasa ng Ebanghelyo ay tungkol sa talinghaga ng paghahasik. And this is so much familiar about us, na si Jesus ipinakikilala ang kanyang sarili na naghahasik ng binhi, at ang binhi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero ang paghahasik ng magsasakang ito ay naganap sa iba't ibang uri ng lupa. At first glance, we could say, he is not a good farmer, because a good farmer will prepare the soil in order to sow the seed, so that there will be a lot of percentage that he will reap the fruit of his harvest. Kaya ito ho ang komento ng isang magsasaka. Sabi niya, hindi mahusay na mag-asasaka itong si Jesus. Marahil dahil siya'y karpintero, hindi naman niya mundo ang pagsasaka. Pero ang Diyos ay may mas malalim na hangarin sa talinghagang ito kung bakit ginamit niya ang paghahasik bilang talinghaga. At ano ang mas malalim na karunungan? Na ang Diyos ay isang Diyos na laging nagbabakasakali sa ating katauhan. We have a God who is willing to waste, to take risk in us, hoping that there will be transformation and conversion, and in the process, He will reap harvest of good fruit nang inihahasik niya sa atin. At yun ang unang puntong nais kong bigyang pansin, na ang ating Diyos ay handang magwaldas. Kahit waring walang porsyento o walang ebidensya na ang kanyang paghasik ay magkakaroon ng bunga. Pero hindi ito magiging hadlang para ihasik niya ang mabuting balita kahit na sa mga lupang batuhan, dawagan o kaya'y tabing daan. Hindi siya magdadalawang isip na patuloy na ihasik ang mabuting balita ng Diyos sa ating katauhan. We have a God who is not selective, but rather He gives equal opportunity on every one of us. At yun ang kabutihan ng ating Panginoon. Ako ho'y nagtatrabaho sa mundo ng edukasyon. And this is something that we would like to advocate, to share equal opportunity to everyone. O halimbawa po, sa loob ng klase,
Sino ba lagi ang binibigyan ng oportunidad? Di yung mga magagaling, yung mga maabilidad, yung mga alisto, yung may sapat na katalinuhan. Kaya lagi sila ang binibigyan ng oportunidad. But those low learners at times are not being selected. Kaya yung mga matatalino ang mga officers, sila lagi ang pinadadala kung saan-saang mga gawain sa loob ng paaralan. At dahil doon, those low learners are not given equal opportunity. And we are so much particular about it that there are people that we need to push forward in order for them to harness the gifts that they have. Kaya lamang, it will take a lot of effort to the teacher to do that. Kaya sino ang unang pinipili? Yung mga nauuna sa klase. Pero kapag ginagawa yaon, hindi natin ginagawan ng equal o pantay na oportunidad ang bawat isa. Hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos. Wala siyang pinipilit tinatangi. Lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon sapagkat siya'y naniniwala na ang bawat isang tao'y may binhi ng kabutihan nang likhain niya tayo ayon sa kanyang wangis at larawan. Kaya bunsod ng ganitong uri ng pananalig, we cannot deny that there are people who first and foremost believe in us and able to sow the seed of goodness in us, even at the very beginning and start of our own lives. At sino yun? Our parents who never give up on us. At kapag ginabalikan natin ang buhay pananampalataya natin, bakit natin narating ang yugtong ito? May mga magulang na lagi tayong kinukulit. May mga magulang na lagi tayong iniistorbo at inaakay tayong palapit sa simbahan. May mga magulang na lagi tayong sinusuhulan para magsimba noong araw. But they believe that this is something good and worthwhile and will sustain us in our living even until now. And because of these parents who believe in us, wasted a lot of time, of advices, of sermon, and wasting their time in accompanying us to be closer to God. Here we are, and we owe a lot from them. Kung bakit napanatili ang pananalig, pananampalataya at pagkapit sa Diyos, kung bakit sa gitna ng mga pagsubok, tayo ay hindi bumibigay at patuloy na nagiging matatag at matibay na nananalig sa Diyos. May mga magulang na nung araw, tayo'y inaakay, tayo ay kinukulit, at sa aking ang karanasan, minsa'y sinusuhulan pa para lang magsimba, na hindi natin maunawaan bakit. But when they are gone, now we recognize and realize, just like the sower in the gospel, they are tirelessly willing to sow the seed of God's goodness in us. And now, we are harvesting it in our very own life. Ganyan din po ang mga mag-aaral. Kung hindi tayo nagtiyaga noon, hindi natin maaabot ang tagumpay ng buhay natin ngayon. Nakailangan nating isang tabi ang paglalakwatsa, kailangan isang tabi ang mga bisyo at tropa, because we pursue certain thing that we believe will sustain us. And upon believing in it, we make a lot of sacrifices in order to achieve. And now we are reaping the fruit of our harvest.
Kaya nga lang po, may ikalawang elemento yun. Walang iba kundi ang pag-aantay. Sabi ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, sabi dito, mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kalwalhatiang sa atin. Para kay Pablo, it entails sacrifice. And it entails a lot of moment of waiting. But once the seed that was sown grows, that is the time we understand. And that is the time of harvest wherein we realize why all those waiting is worthwhile to live, because we were able to see the fruit of it all. At yun po yung pangalawang elemento. Bahagi ng paghahasik ng Panginoon ay ang pag-aantay na hindi naman niya inaasang agad-agad, kundi kailangang dalisayin ng pagsusumikap, pagtsatsaga at consistency sa ating paggawa. At kapag ito'y patuloy at hindi napuputol ang pagsakatuparan, ito'y mahahayag at hindi mayahambing sa anumang biyaya at tagumpay ang ating matatamasa sa buhay. At ang nakalulungkot na bahagi, yung mga taong nagpunlat nagtanim ng gantong uring kabutihan sa atin, ay wala na't namatay na. Yung mga magulang na nagtiyaga sa atin, if only they are with us, they will be happy seeing how the seed of goodness that they have planted are continuously bearing fruit in our lives and allowing other people to harvest that goodness and reap the fruit of what they had planted into our lives. At yun po ay ang mga magulang natin na hindi na inabot yung bunga ng kanilang pagpapagal. Pero dahil sa ating katauhan, marami ang umaani at ngayon nakikinabang, bunsod ng panahon na kailangang mag-antay. Ako po'y nagtrabaho sa youth ministry for 12 years in the early moment of my priesthood. And for that 12 years, I accompany young people all over Cavite in the Diocese of Imus. Alam niyo po ngayon kung sino na nagpapacilitate ng aming mga meeting, mga formation? Yung mga kabataang nakasama ko sa paghuhubog. Yung mga kabataang nakasama ko sa paglalakbay. Some of them became priests. Some of them became pastoral workers in the church. And they are now the one mentoring a lot of church leaders in our diocese. But these are people at the very young age are shaped and formed by the formation program of the youth ministry of our diocese. And every time I listen to them, every time I undergo the formation that they are facilitating, I caught myself in awe and wonder. Look at how the Word of God take root, and now reaping the fruit of the roots of the Word of God in the life of these people. When they are young, parang patumbling-tumbling lang. Pero sila na ngayon na nagpapadaloy ng mga paghuhubog sa diocese. At kapag kami nagkwekwentuhan, ibang antas na ng mga pagbabahaginan ang aming pinag-uusapan. At kapag nakikita ko sila, hindi naman pala nawaldas at nasayang. Hindi lahat ay namunga ng sagana, pero may bungang naipapaguyod, kailangan mo lang mag-antay. At sa pag-aantay, makikita mong may bunga palang mabuti ang lahat, na maraming mga kataong nakikinabang na sa kanilang katauhan. Waiting is a virtue
We need to be patient. And that patience and waiting purify us, our intention, if we remain to be consistent in what we are believing. But when God responded on it all, things that is unthinkable and seemingly impossible at the beginning, kapag tayo ay nanatiling mag-antay at gahukan ang binhi na ipinunla natin sa iba, darating ang panahon, ang binhing yaoy mamumunga ng higit sa ating inaasahan at waring imposible noon ay maaari palang mamunga ng sagana ngayon. Ganung uri ng Diyos meron tayo sa ating buhay. Hindi napapagod at nagsasawang magbaka sakali sa atin. At may mga tao siyang kinakasangkapan. Ang ating mga magulang, ang ating mga guro, ang ating mga mentors. These are instrument of God. And on this celebration, we want to thank them because through them, God's goodness was sown into our person. Pero kalinsabay noon, hinahamon din tayo sa buhay natin ngayon. Huwag mapagod, huwag magsawa, kailangan mag-antay. At kumisan, hindi na nga natin maantay sa ating buhay. Pero tiyak, kapag tayo nanatili na naghahasik ng kabutihan ng salita ng Diyos sa ating buhay, hindi ba natin masaksihan ng bunga? Ibang tao na ang mamimitas noon. Pero lahat ng yaoy naganap dahilan sa ating pagsusumikap, walang sawang pagtataguyod at pagpupunyagi at paniniwala na ang ating kapwa-tao, anak man yan, kapatid, o kasama bilang lingkod ng simbahan at kabataan, ay mamumunga ng sagana ito pagdating ng araw. Kaya tayo po'y magpasalamat sa Diyos na laging nagbabaka sakali sa atin. Walang pinipili, walang tinatangi, at hindi siya nagsasawat napapagod sa atin dahil alam niya may taglay tayong kabutihan. Kapag binigyan ng pagkakataon at panahon, ang kanyang ipinunlang mabuting binhi ay sisibol, uusbong na hindi natin namamalayan, at gayon din naman mamumunga ng sagana. At yung mga taong naging kasangkapan ng Diyos na maghasik, kumisay wala na. Pero ang kanilang pagpupunyagi ay nananatili sa ating katauhan. At panahon naman natin pagkakataon na makisangkot sa Diyos para wag magsawa ring maghasik ng kabutihan para sa iba. Kaya hilingin po natin ng dakilang biyaya, wag nawang magsawa tayo tulad ng Diyos na magbakasakali sa ating kapwa-tao. May mga sumisibol ng sagana at salamat. May mga binhi na hindi na nananatiling nagtatagal. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sa halip, patuloy tayong maghahasik ng mabuting binhi sa daigdig, sapagkat ang Diyos naman ang gagawa para pausbungin at pasibulin ito, hindi sa ating panahon, kundi sa panahong itinakda ng ating Panginoon. At pasalamatan natin ng maraming mga tao na naging instrumento ng Diyos para ang binhi ng pananampalatayang nasa atin ay patuloy nating payabungin at pabungahin bilang tanda ng pagpapasalamat sa kanila. Maupo tayo sumandali para sa mga pagbabalita tungkol po sa ating pagawain. So naibalik na po yung itim na frame ng mahal na ina, napatubog na uli natin yung pilak at nailuklok na po natin diyan. Ang susunod na bahagi po rito'y susukatan ng bulletproof o protective glass ang harapan hanggang doon po sa pasamano na pinagpapatungan ng itim na frame ng mahal na ina.
At doon po ang glass o protective o bulletproof glass magsisimula hanggang sa taas. Kaya yun po ang bahagda na ating ginagawa para mailipat natin ang orihinal na larawan ng Inang Soledad dito sa retablo ng ating simbahan. At ang susunod po ay naghahanap tayo ng vault para po naman sa likuran ay merong karapatang ding proteksyon. Hindi na ho natin kukuhanin yung vault sa kamarin dahil ang pagtutungkab at pagsisira noon ay marahil magagiging magastos at masisira ho yung investment ng simbahan noon worth 1 million kasi ito po'y gawa sa resin. Mahirap pong buuin uli. So ang mangyayari po, yung orihinal na larawan ay narito sa segunda retablo. Yung biyahera na kung saan naglalakbay ngayon, ilalagay po natin sa kamarin at nakavolt pareho ang mga larawan na ginagamit natin, both the original at yung biyahera. At dito po sa loob ng museum, maglalagay na lang po tayo ng imahe ng Inang Soledad na iba. So yung biyahera at yung original ay nakavolt para po bago mailabas ay may mga pahintulot sa kinakaukulan at hindi kung sino-sino na lamang ang magdedesisyon para po ilabas yung original at yung biyahera bilang proteksyon ng ating mga natatanging kayamanang ipinagkatiwala sa atin. Ongoing na rin po ang paglalagay ng wall panels dito sa ating lugar. Hopefully next week ay magsisimula na pong lagyan ng mga skim coat. Naka-air condition din po ito na 3 horsepower. Nakaabang na po yung telebisyon na ikakabit. Iniintay na lang natin yung arkitekto para sa final color batay sa kanyang disenyo at nakatiles na po ito para po malagyan at maisara natin at ma-enclose ng acrylic yung mga bakal para hindi lumabas ang lamig. So we hope kung maihahabol natin sa piyesta ng Senyor San Roque, much better. Kung hindi naman, ang talagang target date po natin ay sa kapistahan ng Inang Soledad. But we are also catching up. Pangalawa, tungkol naman po sa upuan, nag-report na ho sa akin yung kumontrata ng pagbabarnis nito. So, ang total cost po ng labor na inabot ay 292,000. May 94 pews na binarnisan at inilibre na niya una yung imahe ng inang laging saklolo, pininturahan na rin po yung mga luhuran pa, yung mga lamesang ginagamit, yung upuan ng choir. So lahat po ng paaring pinturahan, pati yung kompesyonaryo, ay pininturahan na rin po nila. And there's still excess materials upon talking to them. So sabi ko, let us exhaust the materials that we bought para po naman yung mga pinto sa kumbento, yung upuan sa kumbento ay maidamay na rin kung meron pang materyales na labis. Kaya we are going to assess and make inventory of our supplies so that we will maximize it at hindi para lang manigas at masayang. Kaya pag-aaralan po natin next week kung ano pa ang materyales at saan pwede gamitin nila. Gayon din po, nag-text sa akin si Mr. Willie Layug, yung gumagawa ng ating retablo at mga imahen. Sabi niya, by next week, ay pwede na niyang i-deliver yung mga images. Sabi ko, wag muna deliver. Wala pa kaming pambayad. Diyan muna sa'yo. Ito po namang retablo, tapos na ho yung corona sa taas. At ito naman nung first layer ay tapos na rin. So magsasalubong po sila. So if you could see yung crown at yung crucifix sa taas, tapos na daw po nila yan. Dahil aapat naman silang gumagawa nitong week na ito, kaya merong medyo kabagalan. So by next week,
They will have pool of people who will work on this. So we hope before the end of July, everything are installed, the images, and even the retabulo ay magiging tapos na para ating makita ang kagandahan ng ating retablo mayor. Sa Huwebes po ay sisimulan naman ang pagpapolish ng ating sahig. So we are going to polish the floor, yung granite, para po makinis muli at mapakintab on its original image. So ang charge naman po sa atin ay 500 per square meter. So wala pa hong final quotation, hindi ko po alam kung magkano ang kabuuan, pero sabi ko pwede bang ito munang hallway o walkway ang simulan by Thursday, hanggang sila'y makapagbigay ng final quotation. Kaya po, iintay natin sila sa Huwebes, and they're asking me if we are going to go on it. Sabi ko, sige po, subukan natin sa Huwebes. Kaya we hope by Sunday next week, makikita po natin a portion of it are already done. And if we have the means, we will go on ng kabuuan. And by the end of July, si Machuca naman po ang darating para i-assess at i-improve yung kanyang in-install na Machuca tiles sa aisle up to the sanctuary, and by that time, wala na po marahil yung mga scaffolding at malinis na po ang ating altar in preparation for the fiesta ng San Roque. Si San Roque po ngayon namamasyal na sa iba't ibang barangay. Ngayon po'y nasa sambayanan ng San Jose, Barangay 57, 58. At lilipat po ito sa Lunes sa kabilang sambayanan. Kaya po bahagi po ito ng pagbibigay kabatiran na malapit na ang fiesta ng ating mahal na patron na si San Roque. Tomorrow, the t-shirt, the souvenir shirt for Fiesta 2026 will be out. Nakapagpili na ho tayo ng disenyo, ng kulay ng t-shirt, at yung gumagawa, baka mamayang gabi i-deliver partially, and we could make display and sell it tomorrow until hanggang kapistahan. At partly po nakikitain doon ay yung ating ginugugol para sa fiesta. Dahil batid natin, wala ho tayong ermano't ermana sa ating parokya. Bakit? Lahat ho ng mananampalataya ay ermano't ermana. We spend within our means. Kaya ho nagsesave ang finance office prior to the celebration of fiesta, and every year there is an inflation of 6% or 7% in projection for the next event. Kaya ganun po ang ating budget ng fiesta. In line with budget, ang ating pong bulletin board ay naroon na sa likuran. Every month, kami po'y nagsasubmit ng financial statement sa diocese. From the finance office, ine-encode ko po at isinesend ko po yan sa Diocese of Imus. And the copy, we have a copy furnished na inilalagay ko po sa bulletin board. Kaya ayaw ko nung magbanggit na mga finances ay nakalantad naman po doon. If you have time, try to look and have a glance of it para makita nyo po yung inyong mga mass collections, office transactions, mga disbursement natin sa pasweldo, sa mga bills, at gayon din sa mga pagkain ginugugol natin, and how are we performing on our monetary operation of our parish church. Kaya when we talk of transparency, naandyan po yun. Yan din naman ang sinasubmit ko sa ating tanggapan sa opisina ng obispo for the sake of transparency. Kaya ho, ayaw ko nang mag-mention ng maraming amount because there are some people na sinasabi, sumisimba kami, Father, not because of material things, but spiritual nourishment. When you discuss too much about finances, sometimes we are derailed. Why are we coming in the church? Kaya po, for transparency, di nakadikit na lang po sa likuran. You could see if we have some excess or sometimes deficit based on the collections na iipon natin sa ating simbahan.
All of this record are compiled since 2021 up to present. Why am I doing this? Because this is the one I going to transfer for the next pastor of the parish. Para po meron siyang basis ng kanyang operation sa mga susunod na taon. And that is meant to help him para po makapag-operate ng mas maayos sa susunod na pangangasiwa niya. Kaya ito po ay nasa preparation po tayo lahat. Una ng fiesta, pangalawa ng dedication kasi tinatanong niyo ako kailan bebendisyonan. We are planning by next year to dedicate the church and in preparation of the transition of the next pastor ng ating parokya. Kaya lahat po ito ay yun ang sinusundan. Kaya ang tema ho natin sa fiesta ni San Roque, sa fiesta ng Inang Soledad, buhay na sambayanan para sa tahanang banal. Wala hong saysay ang kagandahan ng simbahang ito kung hindi ito mababalot ng kabanalan. Pero mapapanitili ang kabanalan kapag ang mga mananampalataya ay buhay. Kaya napakahalaga po na ipagdiwang natin ang buhay na sambayanan at mulatin pa natin ang ating kaisipan at mga mananampalataya na tayo ang simbahan. At kapag buhay ang sambayanan, iingatan, isasaayos at pananatilihin ang tahanang ito na tunay na banal na kung saan makakadaumpalad natin ang Diyos. Kaya po yung fiesta ni San Roque, fiesta ng Inang Soledad, lahat po ito'y nakalinya bilang paghahanda sa dedikasyon ng simbahan na gagawin natin sa susunod na taon. All of us are gearing for the dedication of this wonderful church that for 26 years, we tried to build it up na ito na may nakikita na natin ang bunga ng ating pagpapagal, ang bunga ng ating pagsusumikap. And lastly, katulad po ng mensahe sa Ebanghelyo, naganap ang mga bagay na ito, maraming nagpunla at naniwala ng kabutihan. We did not achieve it out of nothing. There are people who planted goodness why we are reaping all this harvest. Kaya maging sa ating buhay, hindi naman tayo nagsimula sa wala. May mga taong sa atin naniwala at nagtiwala. Kaya taabot natin ang yugtong ito ng ating buhay. Kaya kapag babalikan natin sila, hinahamon tayo. Try to be generous in sowing goodness. Do not grow tired in sowing goodness. At kapag ginawa natin ito, we might benefit, but much more, other people will benefit from it. Just like how we are reaping the fruit of the hard work of a lot of people who have gone ahead of us, who planted goodness. That's why we have this wonderful church, a beautiful one. Kaya po sana, huwag tayong matakot na maghasik ng kabutihan, magtiwala at huwag mapagod. Hindi natin namamalayan, ito'y magkakaroon ng bunga kung tayo'y marunong lang mag-antay. At ang bungang ito, kumisan hindi na tayo ang mamimitas. Maraming mga tao na ang makikinabang nito. Pero kagalakan natin makabahagi sa paghahasik, sa pag-aambag, sa pagbabahagi at pag-aalay. At yun po ang katangiang pinahamon tayo ng mga pagbasa ngayon. To sow the trust tirelessly to other people. And once we believe and trust them, God will make a way so that whatever we have planted may bear fruit along the way of their lives. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ng iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal mo. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.